Hello everyone! At ayan nga po ay alas 4 na ng umaga at kami po ay nagpapaalam na sa bayan ng Grande Priory. O ayan na. Maraming salamat sa magandang alaala at mga masasarap na kwentuhan. So ay ganun. At ayan nga po, madaling araw pa lang, umalis na kami ng Grande Priory sa bahay ng pinsan ko kasi pupunta kami ngayon sa isang lugar na kung saan ay masarap magbabad. At iyan po ay matatagpuan natin sa BC. Ayan. Ang ganda-ganda. Nandito na kami ngayon sa BC. O diba? Ayun. Nakita niyo po ba yung difference ng oras? Bumalik kami ng isang oras. O ayan. Nandito na nga po kami ngayon sa famous Alaska Highway. World famous Alaska Highway. Dito po yan matatagpuan sa Dawson Creek. Dito po mag-uumpisa ang 0 miles post po ng Alaska Highway. Ayan, natuwan-tuwan man ang aking lifetime travel buddy. Panoorin niyo po kami at samahan sa aming biyahe. Oo, ayan, nakikita niyo yan. Nandito kami ngayon, naggagala. Oh, ayan, maglalagay kami dito ng sticker. Wala nyo palagay ng sticker. Dawson Creek sticker. Forest. Ay, wala tayong sticker. Oh, ha? Oh. Dito yung mga yung mga sticker kung saan kinakabit ng mga travelers. Ayan. Oh. Oh. Kaya lang wala kaming pangkabit. Kasi wala naman sa plano tong gala namin na to. Ayan ang aming travel buddy. Nakarating na naman dito sa Alaska Highway. Ayan, nakikita niyo ba yan? Oh, ha? Diba? Good morning everyone. It's 4:52 ng umaga. At ayan nga, nakalampas na kami sa Dawson Creek. At binabaybay namin ang Alaska Highway. Highway 967. At ayan nga po ang unang-unang mga animals na nadaanan namin dito sa Alaska Highway. Nakikita nyo naman, diba? Sobrang bilis kasi ng aming takbo kaya medyo blurry yung aming video. Pero ayan ang unang animals na nakita namin. Ayan ang kagandahan pag nagbibiyahe ka o nagro-road trip ka. Marami kang makikita mga wild animals o diba? Libre lang po yan. Pero minsan nakakatakot kasi tumatakbo sila sa daan at yun po yung nakakatakot doon, baka masagasaan mo sila at kung anong ang mangyari sa inyo habang nagbibiyahe. Yan din po yung isa sa nakakatakot minsan sa pag-long drive. Kaya dapat hindi ka lang magaling na driver, dapat isa kang defensive driver. O diba? Ang saya-saya mag-long drive. Kasi nakikita mo yung mga magagandang namin at ayan, nandito na kami sa Taylor. O diba? Ang layo na ng aming narating. Ang saya-saya kahit tumuulan at makulimlim po ang panahon. At ito nga po, nandito na tayo sa Fort St. John ng BC, o diba? At tulog
pa ang aming mga Jonakis na sila Matgab at malayo-layo na din ang aming narating. O, diba? Kahit na yan yung ulan-ulan na kami. At ayan nga po, inuulan-ulan kami. Ayan naman, welcome to BC na talaga. Kahit summer, inuulan. O, diba? Umuulan. Iba ang weather namin talaga dito sa BC. Hindi mo maintindihan. O, diba? Kahit summer, umuulan. Pero maganda naman ang pag umuulan para naman nadidilig-dilig yung mga puno at mga damo at mga halaman. O, diba? Ang ganda-ganda. Ayan, kung gaano, hindi pa kayo nakabiyahe dito, ayan, makikita nyo po ang daan. Ayan po ang world famous Alaska Highway 97. Ayan, tingnan nyo po kung saan kami makakarating. Panoorin nyo po ang aming video hanggang dulo at nang malaman nyo kung saan na naman gagala ang mga pamilyang gala. O, diba? Kami yon, diba? Ginagala namin ngayon. Papunta naman kami ngayon sa north ng BC. Ayan, ang ganda-ganda ng Alaska Highway. O, diba? Ganyan lang ang daan. Para bang napakapatag lang niya. Pero hindi, bundok-bundok din yan. Kaya lang, nakikita nyo walang bangin sa gilid. O, diba? Hindi siya katulad ng Coquihalla or ng Merritt, diba? Na grabe, ang taas-taas talaga ng ng mga bangin doon pag doon ka. Pero ito, ayan po yung kanyang itsura. O, diba? Yan po ang itsura ng Alaska Highway 97 going to north. Diba? Papunta po yan ng Alaska. Papunta ng Alaska, diba? Pero hindi pa po kami pupunta doon. Pero kung pupunta ka ng Alaska, dito ka po dadaan. O, diba? Ang ganda-ganda ng daan, nakakatuwa. Yung parang tanaw na tanaw mo na yung dulo ng pupuntahan mo pero hindi pa pala. Ayan, malapit na kami. Fort Nelson. Ayan, ayan. O, diba? 8:35 a.m. At kami nga po ay malapit-lapit na dito sa Fort Nelson. Busy. Ayan. At excited na kami sa aming pupuntahan. At kung kayo po ay nakaabot hanggang dito sa aming video, please subscribe naman po ng aming channel. Ayan, para po maabangan nyo pa po ang aming mga susunod na mga biyahe. Kami po ang pamilyang gala. Gagalaan at gugulungan natin ang mga daan dito sa Canada. O, diba? Ayan. 9:58 a.m. at nandito na kami sa Fort Nelson. At nagutom na nga po ang aming mga mababait na mga Jonakis. Ayan. Kumain muna kami yan kasi hungry na daw sila. O, diba? At ayan, tuloy ang biyahe pagkatapos po namin mag-almusal. At ito naman po, pupuntahan naman natin ang isa sa pinagmamalaking museum ng Fort Nelson. Ayan, ang ganda-ganda. Yan po yung mga tawag dito, yung mga kagamitan na ginamit po nila sa paggawa po ng Highway 97, ng Alaska Highway 97. Nandyan po inipon po nung isang magpicture tayo dyan. Welcome to Fort Nelson. Nagmalasakit doon sa mga lumang mga tractors o kung ano-anong mga kagamitan. Ayan po, panoorin nyo po ang kanilang collections. Tara na, pasukin na po natin ang kanilang yung mga lumang museum. mga tractors, diba? mga nila, gamit nila. Ha? Saan? Aha. Ayun, meron pala siyang meron. Ayan, at nagpicture muna kami dito bago kami pumasok sa loob. At nagbayad po kami ng $25 sa entrance fee for a family of 4. O, diba? Nakatipid ka ng konti. Kasi pag adults, it's $10 ang isa. O, a family of 4, 25. O, diba? Sulit naman kasi at least ayan makikita natin yung kanilang mga lumang mga kagamitan, mga lumang sasakyan. O, diba? Samahan nyo kami sa at ikutin natin ang kanilang museum dito. Okay. Nandito na daw tayo sa 300 mile
post po ng Alaska Highway. At ayan po, dito po matatagpuan ang museum po ng Fort Nelson. Ah. Parang nakuha natin yung 360 mami. Ha? Yeah, it is. Look at this bear. Ayan yung mga native na lang mga damit. Okay. Yeah. Upuan niya ng ano. Ito yung mga lumang motor. Museum. School zone. Ayun yung mga bike sa taas. Mommy, there's kids' toys right here. Oh yeah, mga manika. Look. Mommy, look. Yung mga, yeah. What's that one? I don't know, it's scary. I'll go here. Boo, boo, boo. Look at this, it's a shop. Ayan yung lumang mga ano nila. Yung sign. Aha. Is this a jail cell? It's a jail cell. Mhm. Ito yung luma nilang ano. Banabilang. Tripod. Kanilang railway. Fighting in the Flanders. Yung itsura nila. Guys. Yung mga nakipaglaban sa giyera. Is the piano? Don't touch anything. Mateo. Yeah, I can go. Ayan yung mga ano ng film nila dati. Pala yung cassette recorder. Ha? Philips. Aha. Cassette recorder. Please don't touch anything. At ayan nga po, tapos na naming ikutin ang loob ng kanilang historical museum po, kung saan matatagpuan ang mga collection po nila ng mga lumang mga kagamitan ng mga unang-unang panahon. At tayo naman po ngayon ay iikot dito po sa labas po ng kanilang museum, 'di ba? Heritage Museum po nila. O, 'di ba? Ang saya-saya, ang sarap-sarap maglibot. Sabi nga nila, maglibot ka habang bata ka pa. Diba? Ayan ang aming mga picture sa labas kung saan-saan kami nag-ikot. At ayan nga po, sadya nga namang nakakatuwa
At puntahan naman natin, pasukin natin ngayon ang loob po ng kanilang mga, yung garahe, yung collection po ng mga lumang mga sasakyan. Huwag niyo itong mamis. Araw, Porsche. o di ba? Yan yung mga sasakyan ng mga lumang sasakyan. yayamanin nung mga unang Wow. panahon nila dito. O di ba? At Yan yung ikaw mga nga na may collection nila ng mga mapapa- cars. Wow. Panoorin po ninyo. And Oh subscribe na rin po my. ng aming channel. Lumao 1927. Ayan yung mga mga plate number. Alaska Highway. Meron yatang nabibili. Ha? Ayan yung mga lumang plate number. Di ba may nabibili yata doon na pang ano? Plate number? Oo, natatatakan mo. Yeah. Pacific 66. Oo. Aluminum naman. Ayan o. Inside. Yeah. Hurricane. Alaska Highway. Only we're allowed to stand 50th on it. anniversary. Are you allowed to stand on it? No, no. Oh. No, I'm just putting it like this. We just look it inside. Yun. Don't open it. No, don't open it. Yeah, don't open it, just look. Nice. Ayan o yung Ford na 1965. There's a big bike here. Hey, big right? Ayan yung ano nila oh. What do you call that one? Kalesa. Wagon. Oh, drink Coca-Cola. Coca-Cola. This Ayan. way. Let's go back. Mga lumang cars. So, yan. Ay, S. Pacific 66. Ito, 1928. Please don't. Yeah. This one is 1930. Ford. 1030. 1976. That's a nice one. Ayan na. Plane. Airplane. Oh, filters sila. Go straight. Go straight, Gabi. Ah, dali. Here. Look here. 1, 2, 3. Ito yung timbangan nila. Ayan. Ayan yung bangka.
nga mga ka-travel buddies, kung kayo ay gagawi dito sa lugar na ito ng BC, huwag niyo pong palalampasin ang pumasyal dito sa kanilang Heritage Museum. At dito niyo po makikita yung mga lumang kagamitan ng mga collection po nila na ginamit nila sa pag-build po ng Alaska Highway. At dito niyo rin makikita yung mga lumang mga telepono o mga radio na ginamit din nila sa communication noong mga unang panahon. Mga unang panahon Ayan, ito yung mga talaga. ginamit Ayan, nila sa ayan. logging. Ayan din po, Mga makikita nyo rin logging po truck. dito yung mga truck. Ayan. Mga tractors na mga Tripod. ginamit din nila sa farming nila, Ayan. sa pagkat po ng mga kahoy, sa mga kung ano-ano pa. Ayan, kung mahilig kayo sa mga lumang mga kagamitan at gusto niyo makita yung mga itsura nila, ayan, dagdag kaalaman din yan. Pumunta po kayo dito, pasyalan niyo po lumang mga ang kanilang kagamitan. museum. Ayan, Ginamit promote na ni nila Manang noon dito Ay, ang museum sa nila. logging at O, paggawa diba? ng mga Ayan, nakakatuwa. At kalsada. nag-enjoy naman sila matkap sa paglakad-lakad Dito at sa pagtingin-tingin Alaska ng mga Highway. lumang mga gamit nung unang araw, o diba? Tunay Yan, nga namang si, nakaka-amaze, diba? Na nung mga Graham unang araw pala yan yung Ross. mga itsura na kanilang mga gamit, o diba? Ang mga may-ari lang niya, ang mamay-ari niya, syempre yung mga taong Ayun, sasakyan mga ng yayamanin nung mga unang araw. At nila sa iyan nga po yung kahoy. sasakyan na naa-amaze ako kasi Bakal. gawa po siya sa At sa kahoy. Kalamitan gawa ay yung maraming parte po niya is gawa sa kahoy, pati yung kanyang gulong, yung mugs ng gulong niya, o diba, gawa din sa kahoy, diba, gaano katatalino ang mga tao nung unang panahon na ang mga sasakyan ay nakagawa sila sa gawa sa kahoy. O ayan, o tignan nyo yan, o diba, kahoy yung kanyang Gulong mugs. na. Ang Galing sa ganda. kahoy. Sana nakakakita ka rin ng tumatakbo pa ng ganyan ngayong araw na at mga panahon na to. Ano? Ayan po, kung nag-enjoy po kayo sa aming mga video, please subscribe naman po ng aming channel. At kami po ay samahan nyo sa aming gala at abangan nyo po hanggang dulo ng aming video at malalaman nyo kung saan po kami makakarating ngayong araw na ito from Grande Prairie to somewhere else. Ayan po, abangan nyo po panoorin nyo po hanggang dulo kasi ayan, ang dami-dami kong video at mga picture na sinishare po sa inyo. At ito, lubos-lubusin na natin, pasukin naman natin ang Hudson Bay House. At ito nga po, pagkatapos nating mag-ikot-ikot, syempre, hindi papayag sila mag-gap na wala silang mabibiling souvenir. Kaya ayan, o diba, flex namin ang kanilang mga biniling souvenir. O diba, ganyan daw pag nag-iikot, kailangan meron kang souvenir sa iyong pupuntahan. At kaya nga po ito, tuloy na po natin ang ating biyahe ngayong araw na ito. Saan ang punta nila mag-gap? O diba, ang ganda-ganda. Ituloy natin ang biyahe dito sa Alaska Highway 97. O diba, ang ganda nga naman ng British Columbia. It's a beautiful British Columbia. Kaya tingnan nyo naman ang daan at mga bundok. Diba, ang ganda-ganda. Pag ganito kaganda ang daan, hindi ka ba matutuwang magbiyahe? O diba, kung wala po kayong oras magbiyahe at hindi nyo kayang magbiyahe at umupo ng matagal at mag-drive ng matagal,
samahan nyo na lang po kami. Panoorin nyo po ang aming mga video at dadalhin namin kayo. Ililibot namin kayo dito sa Canada. Oh, ayan, di ba? Ang ganda-ganda ng mga bundok, ang ganda-ganda ng mga puno, o di ba? Ng mga daan. Sayang naman kung hindi natin to makikita ng personal, o di ba? Ayan, ang tulan. Malapit-lapit na tayo sa ating patutunguhan ngayong araw na ito. Tayo po ay pupunta sa isang lugar na kung saan ay masarap magbabad. Ayan. O, diba? Ang ganda-ganda. Hindi ko pa sasabihin. O, diba? Kung saan kami pupunta, panoorin nyo lang muna yung aming video, yung aming biyahe. O, diba? Ang ganda-ganda ng Canada. Ang sarap-sarap mag-long drive. Kaya lang hindi lahat ay kayang mag-long drive. Kasi, di ba, masakit naman talaga sa puwet ang umupo at magbiyahe. Pero, syempre, pag ganyan ba naman kagaganda, oh, di ba? Ang ganda-ganda ng bundok kahit walang puno, oh, di ba? Masarap mag-ikot, masarap maglibot, oh, di ba? Kaya lang, yung iba, wala ng oras maglibot kasi sa dami ng responsibilidad. At ayan naman ang aming masipag na driver, ang aming Daddy Elmer. O, diba? Siya ang matyagang mag-drive at dalhin kami kung saan saang lupalop ng Canada. At ito naman po ang Summit Lake. O, diba? Ayan, kasi may mga ginagawa mga construction dyan sa gilid-gilid ng bundok. Kasi natitibag-tibag ang mga bundok at ang gilid po ng lake. Kaya medyo may traffic din po ng konti sa bundok. Akala nyo walang traffic sa bundok. Meron din po traffic sa bundok. Lalo na ngayong mga panahon ng summer at oras po maggawa ng mga daan. Ayan, ganito po dito sa Canada na ginagawa nila ang daan pag summer. O, diba? Ayan ang summer gawaan ng daan. O, diba? Kaya ganun kagaganda ang daan po dito. At ayan, panoorin nyo po at makikita nyo ang ganda-ganda ng British Columbia. Ang ganda-ganda ng Canada. O, diba? Ang saya-saya mag-long drive. At ayan, ang ganda-ganda. Diba? Nang nagandahan po kayo at hindi pa kayo nagsasawa sa aking kangangawa. Please subscribe naman po ng aming channel kasi ayan o, ang ganda ng bundok. Ayaw kong ikat yung aking mga videos kasi para naman makita nyo kung gaano kaganda ang Canada at kung anong ganda ng nakikita ko habang kami ay naglo-long drive. Kaya sinishare ko po yung aming mga video, yung aming mga dinadaanan. At ayan nga po yung bundok na akala mo Chocolate Hills. O diba, akala nyo sa Pilipinas lang may Chocolate Hills. Ay mayroon din po dito sa British Columbia. O diba, sipagan nyo lang gumala or sipagan nyo na lang manood ng aming video para naman po para na rin kayo nag-long drive, nakaupo lang kayo dyan at nanonood sa inyong mga TV or sa inyong mga cellphone, hindi naiikot nyo na rin ang aming mga naiikot. O, diba? Ang saya-saya, ang ganda-ganda ng Canada. Travel buddies, nakikita niyo po ba yung mga nakikita namin? Ayan po ang pamilya ng mga bison. O, diba? Sarap-sarap maggala, mag-long drive kasi makikita mo yung mga yan sa mga dadaanan mo. Diba? Alam niyo na ba kung saan kayo pumunta? Ayan, malapit na po kami sa Liard Hot Spring. O, ayan na po ang tulay sa Liard River. O, diba? Ang saya-saya. Ang Liard Hot Spring po ay matatagpuan po sa Port Nelson, BC. At ayan po ay malapit na siya sa papunta na po ng Yukon Territory. O dito. At ayan nga po, paglampas na po sa tulay na ito
na namin ang campground nila dahil nga po alanganing araw naman na po yung aming punta. At saka dapat pag mag-book ka po sa lodge, agahan mo mga 1 month ahead. Sigurado pong mayroon kang mabukuhang kasi masyado pong busy pag ganito pong mga panahon po ng summer. Kaya eto, nag-camping na lang po kami, sa campground na lang kami. At ito po yung isa ko pong kapagkakamali na dapat pala doon na lang po ako sa Liard River Hot Spring Provincial Park Campground nag-book kasi doon po mas mas safe po siya kasi meron po siyang bakod na nakapaikot para po sa mga wild animals na pag-alagala dahil nga po tayo ay nasa bear country. O, diba? Kaya marami pong mga bears dyan po nagagala-gala, especially po ngayong summer. 5-star Kaya hotel ito, for tonight. dito na lang, kaya lang, dito nga po ako nakapag-book sa may Liard Hot Spring. Hot Spring Yan, kakain muna tayo Lodge ng ng campground. dinner Kaya at medyo magpapahinga. natatakot-takot din naman kami dyan. Dahil sabi nga po, meron daw po Tomorrow mga na kami bears po na mga maliligo sa hot pag-alagala. spring at pagod At ito na nga ang po, lahat. pagkatapos po ng mahabang biyahe Kain at muna nakapag-set up tayo. na po kami ng aming tutulugan. Pagkatapos Ayan, ng nag-dinner na mahabang po biyahe. muna kami. At ayan, Duyan naman si Gahi at pahinga-pahinga si lang po Daddy. muna kasi nga po pagod na At sa si Kuya biyahe. Teo ay nahihilo. Mula Nahilo sa Grande biyahe. Prairie to Biyahe, Liard Hot Si Spring Kuya ang Teo. aming Ano? biyahe. At ayan ang Kuya Bakit pa Teo siya? ay medyo masama ang pakiramdam, nahihilo-hilo. Siguro na sobrahan na sa pwesto. sa pagod campsite at sa number 1. Ayan, biyahe na amin. sa haba na ng hotel. biyahe, ganun. Ito na. Kadabulol-bulon lang yung manang ay. Ayan naman ang mga Ayan, papakita ko sa inyo. Ayan po yung tenting campground po nila at meron po sila dyan. Liard Hot Spring. Meron din po silang Meron po RV. Ayan, meron po kaming Maliligo kasama sa ngayong hot gabi spring at pagod na. na nag-camping Sayang din din naman yung kasi parking. wala na nga pong spot sa Bayad sa kanilang parking at lodge saka yung at malamang entrance. wala na rin Ayan, silang bukas na lang. nakuha Kaya doon sulit na sa sulit. sa Liard River Magpo-bonfire Hot kami. Spring Provincial Park Campground. Ayan, ang haba-haba naman kasi. At ayan, May ayan, Vita Plus. syempre, ang sikreto naming malupet, ang First Vita Plus namin, yan po ang aming pampalakas at protection sa aming biyahe. Syempre, ayan, kaya kami laging malusog at laging hindi pagod dahil po sa aming First Vita Plus. At ayan, pinuntahan nga po namin yung Liard campground po dyan at mura lang naman po ang kanilang entrance kung sakali. Kaya sa susunod, kung gusto nyo dyan po kayo mag-book po ng inyong stay or camping. O, ayan ay ang aming camp. At ito nga po ang aming campsite. O, diba? Ang ganda-ganda. Ang unang camping namin ngayong taon na ito. At sadya nga namang napakalayo ng aming biyenahe. O, diba? Ayan. At nagsiga na nga kami dyan. Nagsiga. Ayan, o. Para mag-ihaw daw yung aking mga anak ng kanilang mga marshmallow. Siyempre, hindi kompleto ang camping pag hindi ka nakapag-ihaw ng marshmallows. O, diba? Yan ang kanilang premyo sa pagiging mabait nila sa biyahe. Diba? Makapag-ihaw ng marshmallow habang nagka-camping. At ayan nga po, marami po dyan mga bags. Kaya nga, meron po kami dyan. Huwag niyo pong kakalimutan magbaon ng mga spray sa bags pag kayo po ay magka-camping. O, diba? Nag-spray na kami ng aming buong katawan para sa mga bags na yan at nang lumayo sa amin. At ayan nga, malaking tulong po pag nagsisiga kayo para yung mga bags ay lumayo at hindi lumapit sa inyo. Dahil na rin po sa usok. O, diba? Kaya lang, be ready, magiging amoy usok kayo dyan. At kung plano nyo rin pong pumunta dito, huwag nyo pong kakalimutan magbaon ng maraming tubig dahil ang presyo po ng tubig nila dito ay presyong ginto, inyamet 10, gintong-ginto ang tubig nila dito. Abangan nyo po ang aming susunod na video, ang paglulublob namin sa Liard Hot Spring. Syempre, thank you for watching!